sa pagdala ng awiting makalangit. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po sa ating mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At tayo po ay narito na sa mga memory verse. Sino po mayroong memory verse sa inyo? Matthew 6 verse 11. Kapalad ang taong hindi nag-aanin langit sa akin. Amen. Colossus 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, wag ang mga bagay na panlupa. Amen. Kaya Pablos 20 parang sa Espiritu, kaya dapat natin siyang sundan sa Espiritu at katotohanan. Amen. Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish you. Amen. Matthew 6 verse 33. Datapwat hanapin mo ninyo ang mayroong kaharian at ang mga katwiran at ang mga ng bagay pa ang nagdaragdag sa inyo. Amen. Amos 8:11. Sinabi ni Jesus, darating ang panahon, pairalin ko sa lupay ng tagutom, magugutom sila hindi sa pagkain, mauhaw sila hindi sa tubig, kundi sa mga salita ng tawid sa aking mga bibig. Santiago 1:12, pinagpalang taong nagtiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos ng magsubukin ay tatanggap siya ng gantimpala na buhay na ipinangako ng Diyos na umiibig sa kanya. Hebreo 10:38, matuwid kong lingkod na sumasampalataya, ngunit kung siya ay tumalikod, hindi ko siya kalulutan. Amen. Philippians 4:30, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Una Tesalonica 5:18, sa lahat ng mga bagay magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ito ang kalooban ni Kristo Jesus tungkol sa inyo. Amen. Sa Kristus, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas sunod sa mga bagay na sa Panginoon. Amen. Mateo 5:8, mapalad ang may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Juan 4:24, ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Jeremias 32 verse 27, akong si Jesus ang Diyos ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Sabi ng Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, naalala natin ang ating sarili bilang haing buhay, banal at kaayaya sa Kanya, na siya nating karapat-dapat ng pangsamba sa ating mahal na Panginoon. Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ng baligtas, dapat ang hindi sa sampalataya parusa. Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan, Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kariyang langit, niya lang sumusunod sa kalooban ng ating Ama na sa langit. Amen. Praise the Lord. Roma 12:21. Huwag kayo magpadaig sa masama, pagkustaigin nyo ng mabuti. Galasas 5:25. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya ang paghariin natin sa ating buhay. Amen. Gawa 2:21, at sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Mapalad ang mga mo sa pagkakang mga hinilang lupa. Matthew 5:5. Amen. Roma 3:10, ganun sulat walang matuwid walang isa. Amen. Santiago 4:17, sa nakakalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Papalain po ang salita ng ating mahal na Panginoon at binibig ko po ang panalangin sa memory verse sa ating Brother Mark G. Sa kanya po ang pagkakataon. Tapos manalangin, Lord, sa mga salita, Panginoon, natin binibig at kasan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami para kasan at matatagal sa aming pagbilang ng Panginoon. Iyukin mo sa aming mga puso, Panginoon, yung salita, Panginoon, bakit kami buhay, Panginoon, natin magkakasan sa amin, pati ang mga Panginoon. Salamat sa Panginoon, sa pinakamatag sa Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God. God bless you, Brother Mark, sa panalangin para sa mga members. Isang malakas na palakpak po sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Panginoon po ang Diyos. At tayo po ay narito na sa pagpapahayag ng kabutihan sa loob ng isang linggo. Na tayo po ay iningatan po ng Diyos, pinagpala, pinalo mga minman ko mga kapatid. I-head po natin yung ating mga karanasan sa ating kapatiran, sa pulpito, sa araw na ito, mga minamahal, upang ito po ay kapulutan ng aral at maging kalakasan ng bawat isa habang po tayo nagantay sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise God. Hallelujah. Binibigay ko po magkakataon sa ating Brother Noy, sa testimony leader, sa kanya po pagkakataon. Then, sa mapagpalang umaga mga kapatid, at higit pagalang bugati sa ating pinakamahal na Panginoon. Mga kapatid, nandito lang tayo sa paghahayag ng kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. Doon din sa mga pagpapala at mga pagpapalo, mga kapatid. Kaya, binibigay ko po sa inyo ang pagkakataon mga kapatid kung sino po ang may mga pinagpala ng Panginoon at gawin po sa handog awit po sa inyo po ang pagkakataon po. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat mga kapatid. Ako po ay nagagalak na madami po tayo. Tapos nandito po yung aking mga kasamahan. Niyayaya ko po sila na handugan po natin ang awit ng ating Panginoon. Ang mga tagahansi po lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya, kalakasan, pagpapala at pag-iingat, ganoon din po sa pagpapalo niya. Joy. Kay ganda ng umaga po. Tagal ka pa. Ay
Pati pala ako tayo. So yan, salamat sa handog-awit, Sir Rosemary. Sino po mga kapatid ang may handog-awit po sa salamat? Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako papasalamat sa Panginoon dahil bagamat hindi tayo magkakilala, pero nagkita-kita tayo ngayon, sa Panginoon tayo ay magkakakilala. Dahil pag ang Espiritu daw ay pinag-isa, tayo ay magkakapatid na sa Espiritu. Kaya sa papaniwala ko kasi ako kasi talaga Katoliko. Pero awas ng Panginoon na talagang naghirap din ang panganay namin na si Sister Yune na ilinuhod kami sa Panginoon na kami ay sumunod sa kanilang pananampalataya dahil noon sa pagkaakala ko yung pagsunod din namin sa Panginoon ay tama na kasi noon talagang pag galing na sa simbahan, pwede kang magpunta sa sabungan, sa sugalan. Nagawa ko po yun ng mga panahon na yun dahil ang tao noon ay malaya. Pero sa awa ng Panginoon, nung dito na ako at na tinanggap ko ng Panginoon sa buhay namin, buhay ko, dahil itong mga anak ko ay talagang mga bautismado na. Dahil nga sa tulong ng Panginoon na sila ay sumunod sa kalooban niya. Dahil wala kasi tayo mga kapatid, imposible sa ating lahat na pag tayo naman ay may mga karamdaman sa kahirapan, wala tayong ibang nilalapitan kundi ang Panginoon. Ay bakit hindi na nga lang tayo sumunod sa kalooban niya na kasi itong sikta na ito mga kapatid, hindi kasi tayo maligtas sa relihiyon, kundi maliligtas tayo sa ating paniniwala, pananampalataya na may Diyos tayo sa buhay natin, bawat isa. Kaya ako, pinapasalamat ko sa Panginoon, mga kapatid, Thanksgiving ko bukas. Hindi ko alam na dito ako makapanambahan sa araw na ito dahil siyempre mga kapatid, may sarili din akong buhay. Mukhang dalawa lang kami maglula sa bahay. Pasyalan lang ako ng aking mga anak, mga apo. Pero talaga kami dalawa lang sa bahay. Kaya pinapasalamat ko sa Panginoon na inabot ako na sa isinting edad na ito, walang karamdaman, malakas. At hinihiling ko po mga kapatid sa Panginoon na bigyan niya pa ako ng mahabang buhay at ang aking pang-spiritual ay sana lumago na lubusan dahil siyempre tayo bilang tao hindi talaga may iwasan na nagkakasala, nagkakamali sa bawat kilos natin. Pero ang kagandahan lang dahil meron na talaga tayong takot. Hindi kagaya noon na malaya lang, kung akala ko manalangin ka lang, okay na. Pero tayo ngayon, pag hindi tayo magsisi, parang walang kapatawaran sa Panginoon. Ay kasi pag mag-iisip ka ng mali, parang hindi tulong man sa iyo na mali yan. Parang ganun ba? Kaya hindi kagaya noon na okay lang, malaya lang. Kaya ngayon, sabing, mayroon na talagang takot sa Panginoon. Kaya ipinapasalamat ko sa Panginoon na ito, aking mga anak, andito. Kaya sa kabutihan ng Panginoon ay maghandog-awit kami sa Panginoon. Bagamat yung mukha na yung kanina nakikita nyo. Pero walang sawa kami sa Panginoon na manampalat na awitan namin ang Panginoon dahil sa kabutihan niya. Dahil tayong lahat may mga tagong karamdaman sa buhay. Pero dahil sa Panginoon, tayo ay binibigyan niya ng kagalingan, kalakasan. Kaya ang hinihiling ko na lang sana sa aking mga anak, ipagpatuloy na lang sana nila na manampalataya sila sa Panginoon, na madala nila ang asawa nila at yung tagay, alisin na talaga sa buhay. Dahil pag oras nagkaroon ng karamdaman, hindi lang din isa ang naperwisyo lahat. Kaya sa Diyos ang kapurihan, maghandog-awit kami sa Panginoon.
Panginoon. Saan ba si ate? Sa taas pa? Kaya mo lang. Ay, anak na rin kayo. May asawa nga pala tayo. Ang mga asawa ninyo, dalahin nyo na kayo. Pamilya na yan. Di Pastor Ramon na kayo hindi maka... Wala namin. Wala mang ako. Pabes ka, ano gawin kami sa Panginoon? Hindi mo na ako maging kasunod. Pero hindi na ako mamaya napasalamat sa Panginoon. Kung saan ay talagang grabe ang paglalakad ng aking puso sa araw nito. Talagang mga minamahal na napakarami po natin. Pero hindi doon nakatingin ang Panginoon, nakatingin ang Panginoon doon sa ating mga puso. Yes, God. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Pupurihin natin. Pupurihin ka natin. Pupurihin
malayo sa magulang, pero dito kasi yung aming trabaho, andito na rin ang pangasawa, kaya mga pagkukulang namin ay sobra-sobra rin sa aming magulang. Pero andun po yung panalangin at pagkilos talaga ng Panginoon sa aking buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Bukas ay 67 years old na po ang aming mama, na patuloy na pinapalakas ang kanyang spiritual, mga kapatid, dahil kami talaga mga kapatid ay yun nga, sabi nga na dating ng sanglibutan, na hanggang ngayon mga kapatid, aminado naman ako mga kapatid na talagang hindi kasi mga ka-churchmate yung pinaglilingkuran ko mga kapatid, kundi ang buhay na Diyos na laging punong-puno ng pagkukulang sa pagpapasalamat. Pero salamat sa Panginoon dahil andun na po yung time na talagang madalas, talagang nandun na lagi yung pagkilos ng Panginoon, na yung dating pagpibigay, pagmumura sa kalabas ay salamat kahit papaano na babawasan na, hindi nakagaya talaga ng dati. Pero andun pa rin mga kapatid na mga pagkukulang. Kaya salamat sa Panginoon sa palagi niyang pag-ingat, paggabay sa aming mama, na talagang napakalayong ari namin. Tapos taon din po bago kami makauwi sa lugar namin. Yun, patuloy ko pong pinapasalamat sa Panginoon. Sino pa mga kapatid ang mayroong handog awit? Testimony po, sa inyo po yung pagkakataon po. Praise God, hallelujah, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, lamigin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Share ko lang din po mga kapatid kung paano kabuti yung ating mahal na Panginoon. Praise God, sa buhay ko po mga kapatid. Amen, praise God, hallelujah, na dumating mga kapatid sa buhay ko yung nanghina po tayo, hallelujah, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God, kung paano tayo pinalo ng ating mahal na Panginoon. So, hallelujah, nung mga oras na yun mga kapatid, hallelujah, pumalaot po kami, hallelujah, sa dako ng maglalambay. Praise God, hallelujah, nakaranas po kami ng paglubog ng bangka mga kapatid, hallelujah, nalubog po yung aming bangka. Praise God, hallelujah, wala po tayong ibang tinawagan, hindi ang ating mahal na Panginoon ng mga oras na yun mga kapatid. Pagamat doon po mga kapatid na naghina tayo mga kapatid, ngunit wala po tayong ibang tinawagan ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah, 3 araw, 3 gabi mga kapatid, praise God, ang palutang-lutang namin sa bangka. Ranas namin yung punos, init, hallelujah. Talagang, hallelujah, yung oras na yun mga kapatid, paano tayo talagang binuhos natin, hallelujah, yung panalangin sa ating mahal na Panginoon na minsan pa, hallelujah, na bigyan pa ng pagkakataon, panahon, hallelujah, na iligtas pa po kami, Panginoon, sa mga panahon na yun mga kapatid. Praise God, hallelujah, ng mga 3 araw, 2 gabi, 3 araw na po kami palutang-lutang mga kapatid. Praise God, hallelujah, na nag-decide na yung kasama ko mga kapatid na bumitaw na kami sa bangka. Kasi mga kapatid, madalas ko naririnig sa mga nakakaranas ng gano'n na huwag daw bibitaw sa bangka. Praise God, talagang gano'n ang nangyari, talagang sobrang lamig na. Makapal na talaga yung lamig sa dagat. Makikita na po mga kapatid yung talagang iba na yung kulay ng dagat sa lamig. Praise God, gano'n na nga. Nag-decide na rin ako sa sarili ko na magbitaw na kami dalawa kasi di po kami mga kapatid. Yun na nga, yung 3 na iwan na sa bangka, kami nagbitaw na sa bangka. Naglangoy na lang po kami simula pagsikat ng araw. Hallelujah. At sa tulong ng ating mahal na Panginoon, paglubog ng araw mga kapatid, praise God, dinala po kami doon sa isla rin mga kapatid. Hallelujah, sa dako ng Pandaytan.
Praise God. Hallelujah. Yun po yung patuloy kong ipinapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagdating po doon namin mga kapatid sa Banaytan mga kapatid, praise God, doon po kami sa likod, tinatawag nilang kampo. Lumakad pa po kami. Hallelujah. Nang dumating kami ay may tiyahin din po tayo doon. Praise God. Hallelujah. Nagpaliwanag po ako doon mga kapatid. Praise God. Sabi ko, nalubog po kami sa lahot pa. Naglahoy lang kami. Praise God. Hallelujah. Yun na nga po mga kapatid, nagtaka siya sa amin. Sabi niya, wala man sa mukha inyo. Bakit? Nalubog ba talaga kayo? Praise God po rin yung ating mahal na Panginoon kung paano po ginugayan kami mga kapatid. Iningatan po kami mga kapatid. Hallelujah sa puyat, gutom. Praise God sa lamig. Hallelujah sa init. Hallelujah, talagang patuloy kong ipinapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa mga oras na yun mga kapatid. Hallelujah, habang tumatawag po tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, talagang praise God, doon po yung tugon ng ating mahal na Panginoon na parang sa isip, kahit iniisip lang po, praise God, na may umaabot sa iyo ng kape, may umabot sa iyo ng mga chocolate, praise God, hallelujah. Talagang kahit ganun lang mga kapatid, yung pakiramdam mo parang doon na yung pagkabusog mo. Praise God, ngunit yun po ay kapamaraan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, kung paano po tayo tumawag sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, praise God, ang Diyos. Andyan lang mga kapatid. Patuloy naman po tayo tumawag, magtiwala sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At bilang karagdagan mga kapatid, praise God, awitan ko po yung ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Awitan po namin, amen. Praise God, yung ating mahal na Panginoon. Sabi po mga kasama. Tinatawagan din po namin ang kapatid namin sa Chiron.
pahayag ng kabutihan ng Panginoon. Sino pa po mga kapatid ang may handog awit at patutuo mga kapatid? Praise God, hallelujah. Mabuti ang Diyos. Praise God, napakabuti ng Diyos, mga minamahal sa ating lahat. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po, no, sa ngalan po ng ating mahal na Panginoon, sa ating tiga-pumuna dito, sa Barangay 5, Pastor Ramon Senior, sa kanyang mahal sa buhay, sa kanyang kapwa mga manggagawa, Pastor Arnel, sa ating mga kapwa, mga naglilingkod sa Panginoon. Talagang mga minamahal na yung napakabuti ng Panginoon na mga alam nyo na hindi man tayo magkakakilala, pero sa Panginoon po, isa tayo, di ba? Kasaya, di ba? Nakagalang talaga ako mga minamahal na pag may tao ba ako na nakikita na sa aking buhay lang mga minamahal na sa aking mga kapatid, mga minamahal talagang nagpapasalamat ako sa umaga na ito. Unang-una sa Thanksgiving ng aming mahal na magulang, bukas. Praise God, mga minamahal na ang tanging kong nanalangin sa Panginoon na bigyan pa siya ng makasama pa namin pa, bigyan siya ng naging masiglang pangatawan. Hindi man kami mga minamahal, lalo na ako, hindi man ako naging perfect sa aking magulang. Pero ang tangi ko, hindi man ako nakakatulong sa financial. Praise God, pero mga minamahal, ang lagi ko may tinutulong sa kanya yung panalangin, na walang sawang panalangin sa Panginoon. Praise God, na nais ko pa makasama. Dahil mga minamahal na aming magulang tatay talagang wala na po. Pero ang tanging iniwan niya sa akin na hindi ko makakalimutan na magpatuloy. Kaya mga minamahal, dito ako. Sa kabila na pagkukulang sa magulang, unang-una sa aking mga kapatid, lahati, kay Kuya, Pastor Ramon, pero napakabuti ng Diyos. Dahil ang Diyos, mga minamahal, sa ako man ay hindi naging perfect, pero ang Diyos perfect sa aming buhay, sa aming buhay. Kaya mga minamahal na lubos-lubos ako nagagalak. Ang kagalakan mga minamahal sa Panginoon ay bakit nakakapaluha, di ba? Kasi ang kagalakan sa kalayawan mga minamahal, danas ko na rin. Praise God. Sobrang grabe ang dinanas ko sa sanlibutan na ito mga minamahal. Ako kay brother sa dagat, ako mga minamahal sa karamdaman na minsan na maraming cases, kung sa pasasalamat lang, hindi matapos ang isang araw na pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Sa akin lang na unang-una, sa aming mga kapatid ay talagang piling-piling kami sa Panginoon kasi ako napakit na mga naman ng ang panganay, yung sister Leonie nga po, ako isunod, yung unang sunod sa kanya po ay patay, bago sunod po sa akin patay. Napakit na po ako ng patay, kaya ang naman, yun ba ngayon na narealize ko sa aking sarili na napakabuti ng Diyos, minamahal. Bakit ko sinayang ang buhay ko noon? Pero mga minamahal, sa pagbabasa ko ng banal na kasulatan, bago ko na-realize na may mga panahon na sayangin ang bawat isa. Pero ang buhay noon, mga minamahal, napakaganda. Diba? Dahil magkikita-kita tayo sa Panginoon, di ba? Kaya mga minamahal, sa umaga nito, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa aking mga kapatid na magamat hindi man ako, sila may mga trabaho, ako mga minamahal, meron din kasi meron din sa atin na naglilingkod sa Panginoon, makasabihin na ang Panginoon, sinungaling ka, diba? Meron din po, pero talagang sa financial talaga mga minamahal, talagang medyo kapos. Pero salamat sa biyaya at habag ng Panginoon na nakarating kami mga minamahal, na walhati, na dito, nakasama ninyo kami sa panambahan. Sa ngalan po ng Panginoon, napakasarap na maglingkod sa Panginoon mga minamahal na ang kagalakan, kasiyahan talaga. Higit sa lahat mga minamahal, yung tanging kong inihiling sa Panginoon sa aming mga kapatid na narito naman kami sa Panginoon ay ang kapayapaan talaga mga minamahal. Ang kapayapaan lagi kong hiningi sa Panginoon na sana ay lagi namin maranasan. Alisin na bang mga minamahal yung mga dati. Praise God, kasi ako mga minamahal, Lord, hindi naman po sabihin nagmamataas sa aking sarili, mga minamahal na parang talagang 3 taon pa lang po ako nagbitaw sa aking bisyo. Na akala ko mga minamahal, doon lang ako. Pero mga minamahal yung time na bago mawala ang magulang, ako po ay unang-una na sanang mawala. Pero binigyan ako ng pagkataon ng Panginoon na makasama ng aking mga kapatid, lalo na sila Pastor Ramon na sobra-sobra ako talaga noong mga minamahal. Yung nasinggiro pa ako ay grabe yung pagkukulang sa kanila na halos. Grabe, pero mga minamahal,
wala silang sawa na ipanalangin kami sa Panginoon na ito, tagumpay mga minamahal. Kaya may kasama na rin sila na nanalangin sa Panginoon na sana hindi lang kami, pati yung aming mga kapatid na talaga yung ayaw ko na po yung sabi na nasasaktan po ako. Ayaw ko lang din po na magsalita kasi baka sabihin nila masyado na rin na naging perfecto na rin sa sarili. Hindi ko tinataas ang sarili ko. Yung tinataas ko sa aking buhay yung Panginoon lang. Kasi mahirap, pag nagtaas ka ng sarili mo, bababa ka ng Diyos. Pero kung ang Panginoon ang itaas mo sa buhay mo, matutuwa ka pa rin. Yun lang po mga minamahal, sa araw na ito, sana ay lagi natin maranasan na madama natin ang presensya ng Panginoon. Napakasaya mga minamahal pag naaaliw ka ng presensya ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, salamat sa Thanksgiving na darating sa aming magulang. Nawa ay patuloy kami pagkaisahin ng Panginoon. Nawa ang kapayapaan at kagalakan ay lagi namin maranasan. Yun lang po, maraming salamat. Ibinabalik ko po. Then, salamat Kuya sa pagbahagi ng kapatiran ng Panginoon. Salamat. Sino ko mga kapatid ang mayroong testimony? Praise God, hallelujah, isang mapagpalang araw sa ating lahat, tanawin sa ating mahal na Panginoon, at sa ating pastor sa mapagpalang araw po. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon kasi kaya ako di ako makasimba ngayon, hallelujah, pero nabulay-bulay po natin, hallelujah, ang mga pagsubok talaga ay ibinigay ng Panginoon pero nandiyan ang Diyos. Nung panahon ni Job, sinubok din siya pero nagtagumpay. Si Josue, hallelujah, lahat tayong mga Kristiyano, hallelujah, dumadaranas tayo ng mga suffer sa buhay, hallelujah. Lalo na sa ngayon, sa kahirapan ng buhay natin ngayon, pero nagpapasalamat tayo kasi nandiyan si Lord, hallelujah, na ang pangako niya, hallelujah, hallelujah, hindi niya tayo iiwan, hallelujah, at hallelujah, talagang sobra-sobra na trial ng aking buhay, na minsan ang hina. Pero talagang salamat sa ating buhay na Diyos na nakilala namin, nakilala na wala na kami magulang, nandun at minulat niya rin, isa rin kami sa mga Katolik, hallelujah, sa amin sa barangay Maglalambay, halos more and more mga kapatid ko ay puro lalaki, hallelujah, sa aking buhay, ganun din sa aking asawa, hallelujah, tuloy kong ibinibigay sa aking mahal na Panginoon ang battle na ito, hallelujah, upang maging kalakasan, hallelujah, hanggang sa pagdating ng ating manahal na Panginoon, anuman, hallelujah, ang nangyari Panginoon sa kahinaan na walang pera, may sakit, hallelujah, naranasan namin. Samot-saring, hallelujah, pagsubok sa buhay. At taas ko ating mahal na Panginoon, tarayan siya. At ang katagumpayan sa umagang ito ay binibigay ko sa ating mahal na Panginoon. Salamat sister sa paghayag ng kabutihan ng Panginoon. So, then, awit na tayo. Amen. Mabuting Diyos mga kapatid. Amen. Mabuting Diyos mga kapatid. Tinataas ko ang ating mahal na Panginoon dahil sa buhay na ito mga Panginoon ay mga kapatid na mayroon talagang mga pagsubok. Yun nga mga kapatid, nagpapasalamat ako sa kagalakan
kung kayo man ay nagsasama-sama, pero kami mga kapatid, hindi ko na maalala kung kailan kami na buo talaga nagsama-sama. Doon din sa simbahan sa amin. Pero yun nga mga kapatid, ngayon ay watak-watak kami. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil nararamdaman namin ng bawat isa sa amin, bagaman na magkakalayo, yun naman, na meron kaming kagalakan ba at yung pagmamahalan sa bawat isa sa amin ay hindi nawawala mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon dahil sa pag-ibig na ipinigay niya maging sa mga kapatiran. Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon na bagaman na pagbago-bago yung minsan yung isip ko ba, na minsan gusto ko nang umuwi, parang ganun ba. Pero salamat sa Panginoon kasi kahit anong mangyari ba yung salita niya mga kapatid ngayon, nagpapaalala ba na maging grateful ba kahit anong mangyari sa ating buhay. So salamat sa Panginoon dahil nandyan siya mga kapatid. Bagaman na ako lang dito mag-isa sa magkakapatid, maging sa kamag-anak mga kapatid, kami dito sa Palawan, kami lang dito mag-isa talaga na pamilya. At yun na nga, nagpapasalamat ako dahil sa bagaman na wala na nga si Papa, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Panginoon dahil bago man nawala yung isa sa amin, sa pamilya namin, nakakilala na ba sa ating mahal na Panginoon, yun yung pinapasalamatan ko ngayon talaga sa ating mahal na Panginoon. Kay masaya mga kapatid na meron tayong Panginoon habang tayo nang bubuhay ba. So, yun yung naalala ko mga kapatid, doon pa lang ako sa Cebu na sana maranasan ba ng pamilya ko yung presensya natin mahal na Panginoon. Pero yun nga, salamat sa Panginoon, yung pagpunta ko dito sa Coron, na dito na sila nanambahan, sila Pastor. Salamat at naranasan ko rin yung kung gano'n yung pabuti ng ating mahal na Panginoon ba. Kasi minsan, yung gawain doon sa amin na pag-ibanghilyo maging sa mga bata o mga kapatid, yun nga naalala ko, pero dito naranasan ko rin yung mga kapatid kasi sa Cebu minsanan lang kami magkaganon ba kay city na ngayon mga kapatid, tapos masyado ng grounded. So salamat sa Panginoon dahil sa yun nga nakilala ng aking mga kapatid at maging aking mga magulang bago man kami mawala mga kapatid. Kasi hindi naman natin alam mga kapatid kung kailan tayo mawawala, kung sino yung mauna. Kaya papasalamat ako ng lubusan sa ating mahal na Panginoon dahil nakilala namin siya at siya yung unang talaga mga kapatid na umibig sa ating bawat isa. So yun nga, at nais ko rin siyang antugan ng isang awit.
Amen, praise the Lord. Nais ko lang pasalamatan ng Diyos na buhay. At totoo na God is our provider, mga kapatid, kasi sa mga panahon na, alam mo yun, 0 days, kumbaga tinatawag ng mga kabataan ngayon, God will provide everything. So, nakaraan kasi mga kapatid, 3 weeks na ako walang biyahe. And then, after nung Sunday, Monday yata nagkaroon ako ng 5 days tour na guest. And yung mga kapatid sa 5 days tour, talagang naging sapat yung kinita ko during those times for like 2 weeks. So talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, mga kapatid. And kagabi yung celebration namin, I mean like farewell dinner ng mga guests ko nung 5 days. And medyo sobrang nalungkot lang ako kasi parang medyo na-attach na ako dun sa mga guests ko na yun. But at the same time, thankful pa rin ako kasi nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. And talagang God provided everything for like 2 weeks. And sobrang thankful. Dagdag pa salamat, mga kapatid. Nandugan ko po siya ng awit kasama po si Lenlen.
yung biyahe kasi namin talaga mga kapatid ngayon ay napakahirap na sa dahil ng sobrang aga nga ng low season. So nag-start na kami nung May pa, halos half month ng May, pupunti na talaga yung biyahe. Kaya salamat sa Panginoon at sa may mga araw na madalas talaga at ngayon sa ngayong buwan ay tambay na. Pero salamat sa lahat ng pag-provide po ng Panginoon sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw mga kapatid. Ayan, sino ba mga kapatid ang may handog awit? Hello, ako rin po yung mabati na isang magandang umaga sa ating Pastor Ramon, sa lahat ng alamayan, katatayan sa ating Maestro Mentalis, at higit at pag-ala at pagbati po sa ating Diyos na buhay na siyang ating pinaglilingkuran sa mga oras na ito. So talagang pinagpala tayo na ating mahal na Panginoon mga kapatid kasi nandito tayo lahat at nakakablis po ang mga patuto, lalo na sa ating kapatid na nalubog. At talagang bless na bless din ako sa kanyang patuto. So alam mga kapatid, magiman sa buhay ko, sari-saring pagsubok at sari-saring pinagdaanan sa buhay ngayon. Pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon kasi hanggang ngayon, narito pa rin ako sa ating paglilingkod. So marami man akong pagkukulang at marami akong kainaan sa Panginoon at medyo lumayo na ako sa aking paglilingkod. Ngunit nandiyan pa rin ang Panginoon na nagpaalala at nagtutuwid sa aking buhay. Magiman kagabi mga kapatid, pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon dahil sa kagalingan ng aking kasama. Halos puyat na puyat ako kagabi mga kapatid dahil nga pinipit siya sa sakit ng tiyan at naghalo ng kabuhi. Hindi rin ako marunong maghilot mga kapatid ng kabuhi. Kaya wala akong ibang ginawa kundi inalangin sa ating mahal na Panginoon sapagkat hindi maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon na hindi tayo kayang kabutin. Kaya wala akong ibang pinapasalamatan sa ating mahal na Panginoon kundi ang kanyang kabutihan. So, ang Panginoon mga kapatid, kahit gaano tayo nagkakasala, kahit marami tayong pagkukulang, pag tayo pa ay tumawag sa ating mahal na Panginoon, no, hindi po tayo tatalikdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya mabuti po ang Diyos at mabuti po pag may Diyos sa ating puso mga kapatid. Kaya pinapasalamatan ko ating mahal na Panginoon magiman sa aming pangailangan na bagamat pahirap, ngunit hindi pa rin nagkulang ating mahal na Panginoon. Kasi ramdam ko rin ang low season mga kapatid, halos 3 linggo na ako lang biyahe. Yung isang bisis lang nakita kami ni Kiano, yun lang mga kapatid. Yun lang nakabiyahe pero hindi pa rin nagkulang ating mahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko siya magiman sa kalakasan ng aking mga anak at lahat-lahat ng mga kapatid na sana patuloy ang palakasin ng ating mahal na Panginoon at tulungan sa akin pagsunod sa Kanya na habang ako'y nabubuhay na patuloy akong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya at bilang karagdagan, nandugan ko rin sa ng awit. Sama-sama
Sino ba mga kapatid ang may gawin? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Muli mga kapatid, isang mapagpalang araw sa ating lahat, sa ating tagapanguna, sa lahat ng narito mga kapatid, at lalong higit na pagpatit paglulahati sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko mapigilan mga kapatid, no? Ang umiyak. Dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, praise the Lord. Isa sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, mga kapatid, na hanggang sa mga araw na ito, hanggang sa mga oras na ito ay buhay pa ako, mga kapatid, no? So, sabi natin na talaga napakabuti ng Panginoon dahil binago niya ako, mga kapatid, no? Dahil na dati, no, na akala ko yung paglilingkod ko, mga kapatid, no, okay na, yung meron kang trabaho, magsimba ka ng 2 beses sa isang buwan, akala ko okay na yun, mga kapatid. So hindi pala sapat, mga kapatid, no, na meron kang trabaho, meron kang magandang buhay, pero kung malayo ka naman sa Panginoon, mga kapatid, no, ay walang silbi, mga kapatid. So labis kong nakunawaan ng lahat ng yun nung ako'y nagkaroon ng malubhang karamdaman, mga kapatid, no, na sa hanggang ngayon ay hindi pa ako nakapagtrabaho, mga kapatid, no. So nahiya na nga ako sa aking mahal sa buhay na dapat sana yung obligasyon ko yung pakainin kami. So ngayon nagkapaligtad na kami yung pinapakain, mga kapatid. So isa yun sa hinihingi ko sa ating mahal na Panginoon na ipanumbalik niya ng aking kalakasan, no, kalusugan, upang makabalik na ako sa aking trabaho. Dahil last week lang, mga kapatid, no, tinawagan ulit ako sa dating kumpanya, mga kapatid, na pinapasukan ko na kung kailan daw ako mag-ayos ng lisensya ko para makabalik sa trabaho. So tanging ako lang inaantay, no. Salamat sa Panginoon dahil sa kabila nga, no, ng kahinaan, mga kapatid, sa paglilingkod, no, dahil nga sa dami ng mga suliranin, alalahanin, so talagang hindi ko alam kung anong unahin ko, no. So dati na kahit ano lang, mga kapatid, gusto kong gastusin, magkaroon ng kunting pera, nagagastos ko yung mga kapatid na naranasan ko, na ipitin, mga kapatid, yung napakaliit na pera, ipitin ko pa, no, para lang mapagkasya sa aming pang-araw-araw. Praise the Lord. So, sabi ko, napakahirap talaga, no, pero lalo na mas napakahirap, mga kapatid, kung wala tayo sa ating mahal na Panginoon, no. So, yun nga, sa aking paglilingkod sa Panginoon, naranasan ko ang kahinaan, mga kapatid, no. So, naranasan ko yung magsimba, naranasan ko yung hindi, no, dahil dami nga ng mga suliranin isipin. Sinabayan pa nung nagkaroon ng karamdaman din ang aking nanay, no, dahil ang aking magulang ay 85 years old na. So, kailangan na ng aruga, mga kapatid. So, dahil nga sa babae, no, so hirap na hirap din ako, mga kapatid. Dahil ako yung nag-asikaso. So, isa rin sa dinasal ko sa Panginoon na ipuwi niya rin yung mga kapatid ko dahil napaka-malayo sila. Nasa Mindoro yung ibang mga kapatid. Para sila rin ulit yung maranasan nila o sila yung mag-asikaso bilang hindi ko rin ba sinasabi na ayaw kong asikaso dahil sa lalaki ako. So, isa yun, mga kapatid, sa hiningi ko sa Panginoon na sabi ko, Panginoon, hipuin mo naman sila, Panginoon. Ipaisip ko naman po sa kanila na obligasyon nila bilang mga anak. So, yun, mga kapatid, no, isa sa pinapagsalamat ko sa ating mga Panginoon na narinig na tinugon niya ang ating panalangin. So, umuwi yung ate ko sa Mindoro, mga kapatid, at ngayon siya po yung nag-aalaga, no. So, talagang sa kalagayan ko, mga kapatid, na isang may karamdaman, tapos mag-alaga din sa may isang karamdaman, so, napakahirap. Talagang mararanasan natin, mga kapatid, yung kahinaan. So, sa kabila ba ng kahinaan na yun, mga kapatid, ang Panginoon hindi niya ako pinabayaan, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy niya akong inihipo, patuloy niya akong pinapadalahanan, no? Patuloy niya patuloy niya sinasabi na
So hindi lang para, talagang patuloy na sinasabi sa akin na patuloy kang maglingkod, anak, hindi kita pababayaan. No? Tumawag ka lang sa akin, narito ako lang. Kumato ka, ikay aking pagbuksan. Praise the Lord, hallelujah. So, talagang lagi ko sinasabi, o lagi nating sinasabi na ang Diyos ay mabuti. So, ang tanong dito mga kapatid, kung naging mabuti ba tayo sa Diyos? No? So, ayun nga, kailangan suklayan natin ang mabuti. No? So, salamat sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan, no, na sana, no, ipagkaloob niya na yung matagal ko ng kahilingan na ipanumbalik na aking kalakasan, kalusugan, mga kapatid, upang makabalik na rin ako sa aking trabaho, no? At pagpapatuloy ko pa rin yung aking paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil hindi na natin pwedeng iurong pa, no? Yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil nakasulat na sa ating banal na kasulatan na ang nagdadalawang isip pa, yung nagdadalawang isip urong sulong ay walang bahagi sa area ng langit, no? So mahirap naman na nakapagsimula na tayo, pagsimula na ako tapos mawawalan pa ako ng bahagi sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. So ayun naman po mga kapatid, no? So isang testimony, no, na talagang nagkaroon ng aral sa aking buhay mga kapatid. So salamat at ibinabalik ko ang kapurihan sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And salamat Brother Leo dahil sa iyong testimony lalo kaming nanghihina na kayo yung nagpapalakas sa amin na nanghihina mga oras na palagi kaming mga tatanong pa. Salamat dahil sa mga testimony ninyo lalo kaming lumalakas. Kasi tulong mga kapatid sa akin, yung gusto ko na rin sana ibalik na rin yung ano ko ba mga kapatid, makatulog na ako ng maayos ba? Dahil totoo mga kapatid, simula nung namatayan ako ng gising hanggang ngayon hindi po ako makatulog ng maayos. Yun yung inihiling ko sa Panginoon mga kapatid na ibalik na rin sana yung paghiga, maayos na pagtulog. Wala nang iniisip dahil ang hirap mga kapatid. Yun nga sabi nila, nakamupo na daw yung pamilya ng namatay. Bakit ako daw na hindi naman kano-ano ay hindi pa rin nakakamupo. Pero sabi ko nga, mahirap kasi mga kapatid na mamatayan ng guest sa mga kamay mo. Napakahirap mga kapatid. Tapos araw-araw kasama mo mga guest. Nahirap na may marinig ka ng mga sigaw mga kapatid na hirap i-explain. Sa pagpigit mo, although hindi mo naman kasalanan, hindi mo naman siya pinatay, pero andun talaga sa point na hindi pa maalis sa isip, hindi makatulog ng maayos mga kapatid. Kaya gusto ko nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun, kahit na ganitong edad, nagkaroon ako ng maintenance maaga. Dahil sa ganun, hindi makatulog. Napakahirap. Kaya, lubos-lubos ko po yung pinapasalamat sa Panginoon mga kapatid na pag-iingat sa akin kahit na sobrang init sa biyahe. Tapos ganito din yung aming travel agency mga kapatid na lubos-lubos ako nagpapasalamat dahil although low season nga dapat last time umabot ng 4 na araw, 5 araw bago kami magkabiyahe. Pero salamat sa busing namin, sa amo namin na gumawa ng paraan para mas mababa or mas maging maikli lang yung tambay namin mga kapatid. Sa halip na 15 packs ay 2 kay lang ang talagang dapat, pero ginagawa ng aming boss na gawing 3 kahit na kami sa aming travel agency mga kapatid. Talagang kami po ata yung may pinakamataas na sahod sa lahat ng travel agency, pero salamat sa busing namin na talagang ginamit ng Panginoon ba para magagamit kaming lahat. Kasi mga kapatid, sa travel agency na pinagtatrabahoan ko mga kapatid,
nasa 80 plus kaming tour guide. So ang hirap i-divide, ang hirap i-rotate yun kapatid pagka ganito kakunti yung guest. Pero salamat dahil sa busing namin na ginawa ng Panginoon ba na maging mabuti sa kanya mga empleyado. Lubos-lubos yung pinasalamat yun mga kapatid. At bilang ganti mga kapatid, maghahandog gawin po kami ng aking asawa dahil bihira lang din po mga kapatid talaga na magsama kami simba sa isang taon. Isa lang. Ang kailangan birthday pa ni Mama. Unang pabati sa ating butihing pastor at lalo't higit sa ating buhay na Diyos, mga kapatid. Magpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon sa buhay na ibinibigay niya sa amin, sa pamilya ko, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Nagpapasalamat ako sa kagalingan ng aking trangkaso kasi kahit na masama na yung pakiramdam ko, hindi ko sinasabi kay mister ko kasi sasabihin na naman niya, sige ka kasing trabaho, hindi ka kasi nagpapahinga.
Kaya isa lang po yung nilalapitan ko, ang ating mahal na Panginoon. Kahit na masama na yung pakiramdam, hindi ko talaga dinadaing sa Kanya. Kay Lord ko talaga nilalapit. Kasi siya lang talaga yung makakatulong sa atin, mga kapatid. Magkos isabi natin sa ating kapwa, kay Lord na lang kasi sa Kanya ay walang kabiguan. Nagpapasalamat din ako yan sa kagalingan ng aking mga anak. Nakaraan may mga konting naramdaman din sila. Salamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng aking dalawang anak. Salamat sa Kanya. Sa pag-provide ng mga needs namin sa araw-araw, sa mga pagpapalo at pagpapalo ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tsaka sa lahat, sa mga pag-iingat sa buhay, salamat. Importante po talaga ipagpasalamat natin yung binibigay niyang buhay. Sa pagbangon sa umaga, yung hininga na ibinibigay niya. Minsan, sakto sa pinansyal. Salamat sa Kanya, sa kabutihan niya. Dagdag pasasalamat, handugan ko po siya ng awit. Wala kang katulad. Salamat si Sir Melissa. Sino ba mga kapatid? Isang magpalang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Sa ating Pastor Ramon, Senyor, tigit pagbati sa ating Diyos na buhay. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat na ako nung time na birthday ko yun. Hindi ko talaga in-expect na
may handa ako kasi wala talaga, tumawag lang ako sa mga kapatid ko, sa asawa ko. Binati nila ako, sabi ko, okay lang, at least, sabi ko, basta wala lang tayong karamdaman. Lagi tayong malusog yung magulang natin, mga kapatid, mga anak, mga pinsan. Sabi ko lahat, masaya na ako doon. Yun lang, isang malaking regalo na sa akin ng Diyos. Pero nung hapon, natulog pa nga ako ng tanghali kasi sabi hindi na raw matuloy sila Ma'am Duna, may-ari ng bayan. Sabi hindi na raw matuloy, natulog na lang ako. Nung mga alas 3, nagulat ako, ginising ako na dumating nga daw si Ma'am Duna at may dala pang cake. Tapos parang ano lang, hindi lang nila, parang baliwala lang, yung medyo alas 7 na ng gabi, binati na nila ako, tinawag. Talagang napaiyak ako na sabi ko, yun pala yung ano sa akin ng sobrang gana loob ko. Sobrang, sabi ko, hindi talaga ang Diyos. Sabi ko, yung tao napaka-importante. Pinuntahan pa ako, naghanda ng ganon. Yun, masaya-masaya ako. At masaya-masaya rin dagdag ko yung birthday ng mga nanay namin para bukas. Pero ngayon namin gaganapin para sama-sama kami. Nagpapasalamat ako sa Diyos na malusog siya, walang karamdaman. Yun lang, malaking regalo na sa amin ng Panginoon. Yung mga kapatid ko, makikita ko walang karamdaman, masaya na ako. Lord, alam ko may pagkukulang ako. Pero hindi ka maramot sa akin. Nakikita mo kung anong naramdaman ko, Lord. Isa lang sa yan, sa pinapasalamatan ko, Panginoon. Yung kaibigan kong matalik, nakita ko andito, tumayo sa harap. Pwede ko nang sabihin sa kanya nung magsama tayo, hindi na sa inuman, kundi sa simbahan na ganito. Masaya-masaya ako, Panginoon. Masaya-masaya talaga ako. Masaya ako. Hindi ko mapigilan ng Hallelujah. Bilang dagdag pasalamat, handugan ko po siya ng awit. Kuminsan, umarating Ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa paningin mo. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Sa buhay mo
And salamat Brother Git sa iyong testimony at handog-awit. Tuloy na napakabuti ng Diyos sa atin dahil binigyan tayo ng amo na napakabait, napaka-humble. Kahit na kumbaga si Kuya ay bago pa lang sa amin dito sa kanila sila kasi yan sa resort. Pero kahit bago pa lang si Kuya ay talagang sinadya pa siya ng boss namin para lang patigin, para i-celebrate yung birthday niya. Kaya nalaman ko pa kay Kuya na nag-message si Ma'am Duna sa kanya personal. Sabi ko kay Kuya ay ingatan ang tiwala talaga ni Ma'am dahil bilang lang po sa daliri ang mga chinachat nun. Napaka-importanting tao na talagang bihira lang siya makipag-conversation about sa mga trabante niya. So, salamat dahil may mabuti siyang puso. Napunta kami doon sa travel agency na yun na napaka-humble niya nga, napakabait niya. Kasi nakikita ko hindi naman sa pagsilip mga kapatid na sa ibang travel agency kasi is napakahirap dahil ikaw pa yung mga malingke, ikaw pa lahat gagawa bago mo meet yung desk mo, pawis na pawis ka na. Kami sa Caribbean Island travel tours, lubos-lubos talaga nagpapasalamat dahil late na kami pumapasok. Pero yung pagkain ng guest namin may anong tawag dito, may naka-prepare na talaga. Ang gagawin na lang, titignan, i-check na lang ng guide. Tapos kami rin ang ngayon kagaya sabi ko, kami rin ang may pinakamalaking sahod. Sa ibang travel agency kasi meron lang silang 500, 400. Dito sa Caribbean Island ay napakaganda dahil meron siyang 800 doon sa mga leader, mga senior. Tapos pag meron kaming tawag dito, mag-isa lang kami nag-handle doon sa 15, 20 packs, meron kaming additional 800. So 1.6 talaga lahat ng unlike doon sa ibang travel agency, stick sila sa 500. Kaya salamat dahil napunta kami dito Kuya sa magandang amo, magandang boss na napakabait, napaka-humble. And sino pa mga kapatid ang may testimony or handog-awit? Praise God, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating beloved pastor. Lalo tigit at pagbati pagalang sa ating mahal na Panginoon. Walang sawa lang po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw na kalakasan na kanyang binibigay, maging sa mga kahinaan na naroon siya na nagpapaalala sa akin na kahit minsan halos madalang na akong magsimba pero naroon siya na lagi nagpapaalala sa akin. At bilang karagdagan ako po ay maghandog-awit sa ating mahal na Panginoon. Sa
narito kami upang magati ng Thanksgiving ng aming nanay. Kahit man po gipit, pero sinikap po namin na magkatipon-tipon kami na magsama-sama kami magkakapatid upang mabigyan po namin ng kasiyahan, katuwaan ng aming nanay. Bilang pasasalamat po, ayaw po talaga sana magpasalamat, pero talagang parang tinutulog talaga po ang pinupuan. Bigyan lang po namin ng pasasalamat, Tita Joy, Tita Joanna. 4 na kami. Kasama namin ang aming mother. Diba? Wala ko pang asawa. Kami kami na. Sige, sabay na kayo. Jen, bigyan mo natin dito.
mga kapatid? Ayan, siguro kung wala na mga kapatid, at yung iba siguro ay sa sunod linggo naman siguro mga kapatid, no? 10:40. So yan, ibinibigay ko po ang panalangin sa mga testimony, handog awit po kay Pastor Arnel. Praise the Lord, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat sa mga mabuting gawa mo, Panginoon. Salamat sa mga buhay na patato namin napakinggan sa oras na ito, maging sa mga awiting, mga kalangit, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kalakasan, kaluwagan ng aming mga puso, kagalakan. Alam namin na ikaw'y laging nariyan, hindi nagsasawa. Magbigay, Panginoon, magparanas na ikaw ay buhay, hindi patay, Panginoon. Salamat. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan. Dalangin namin ng aming mga kapatid na hindi, Panginoon, nakapagbigay ng buhay na patotoo, Diyos. Bigyan mo ng marami pang himala, maraming awiting makalangit upang sa sunod, Panginoon, na iyong gawain, kami ay magbigay sa iyo ng patotoo, isang buhay na patotoo, na magbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat, salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. At sa MC po ang pagpapatuloy po.